February 7 ang anibersaryo ng pag-aresto sa Tacloban 5 kung saan kabilang ang community journalist na si Frenchie May Cumpio at church worker na si Mariel Dumiquil. 6 na taon, 2 akwital, 1 conviction. Naakwit sina Frenchie at Mariel sa mga kasong illegal possession of firearms at illegal possession of explosives, pero guilty ang hatol ng korte sa kasong terrorism financing laban sa dalawa. Itinuturing na malaking tagumpay ang pagkaakwit ng dalawa sa mga kasong illegal possession of firearms and explosives. Ang korte mismo ang nagsabing may posibilidad na iplinanta lang ang mga ebidensya sa kasong ito. The Regional Trial Court in acquitting Frenchie and Mariel found that the search and even the seizure of the cash were in violation of their constitutional right against unreasonable searches and seizure. Pero para sa mga abogado ni na Frenchie at Mariel, questionable ang guilty verdict sa kasong terrorism financing sa dalawa. Ayon sa kanila, naging malaking batayan ng desisyon ang mga testimonya lang ng mga kaduda-dudang testigo, mga di umanong sumukong rebelde. Dagdag ni Attorney Agpalo, may mga implikasyon sa malayang pamamahayag at demokrasya ang hatol na guilty sa kasong terrorism financing kay Frenchie at Mariel. It sends really a chilling effect as against those who are conducting the same advocacy, who are in effect trying their best in essence to address yung kahirapan na nakikita nila. It's something that we've already foreseen when the ATA was enacted, and that was why we've helped in questioning that particular law. And sad to say, lahat ng fears na yon nakikita na natin ngayon with all of the cases that have been filed. Bukod sa terrorism financing, isinalang ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa civil forfeiture case ang nakuhang pera. Pinaburan ng Manila Regional Trial Court ang AMLAC, pero binaliktad kalaunan ng Court of Appeals ang desisyon. Wala raw na ipresentang matibay na basihan ang AMLAC na miyembro o taga-suporta sina Frenchie at Mariel ng binabansagan nilang terrorist groups. Ayon pa sa Court of Appeals, hindi katanggap-tanggap sa kanila ang basta-basta na lang pagbabansag na terorista sa mga human rights advocates. Naghain naman ang AMLAC ng motion for reconsideration sa desisyong ito ng Court of Appeals. Desidido sina Frenchie, Mariel at ang kanilang mga abogado na makapagpiyansa ang dalawa at baliktarin ang hatol na guilty sa kasong terrorism financing. We are confident in saying that both Frenchie and Mariel are innocent. They both said malinis yung konsensya nila. Alam nilang inosente sila, alam nilang wala silang ginawang masama, hindi totoo yung mga pinaparatang nila. Umabot na ng halos 6 na taon at 2 administrasyon, ito pa lang ang masasabing signifikanteng pag-usad sa kaso ng Tacloban 5. Sa katunayan, mabagal ang takbo ng kaso laban sa human rights worker na si Alexander Abinguna, isa rin sa Tacloban 5. Kinakaharap niya ang mga kasong illegal possession of firearms and explosives, murder at attempted murder. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos ang presentation of witnesses ng prosecution sa kaso ni Alexander. Sa kabila nito, hindi nauubos ang suporta ng mga pamilya, kaibigan at kapwa-aktivista sa Tacloban 5. Hindi man lubos na nakamit ang hustisya, sisiguraduhin naman nilang tuloy ang laban hanggang sa maibasura mga gawa-gawang kaso laban sa 5. Ito si Nila Eco, nag-uulat para sa Alam.